pagtindig at pagsubok ni Aurora Sevilla, isang sulyap sa buhay ng isang bituin. Sa makulay at madalas na magulong tanawin ng industriya ng pelikulang Pilipino, may mga bituing sumisikat ng may pambihirang liwanag, nag-iiwan ng hindi malilimutang marka sa kamalayan ng publiko, bago harapin ang mga personal na hamon na sumusubok sa kanilang katatagan. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Aurora Sevilla, isang figura na ang kwento ay sumasaklaw sa matatayog na tagumpay ng pagiging isang beauty queen at tanyag na aktres. Hanggang sa malalim na pagsubok na naglantad sa kahinaan ng tao sa likod ng entablado. Ang kanyang talambuhay ay hindi lamang isang salaysay ng kasikatan at pagbagsak, kundi isang masusing pag-aaral sa kalikasan ng ng tagumpay, ang bigat ng mga pagsubok at ang walang hanggang pag-asa sa muling pagbangon. Unang yugto, pagsibol ng isang bituin sa larangan ng kagandahan. Bago pa man siya nakilala sa pinilakang tabing, unang nasilayan ng publiko ang angking ganda at karisma ni Aurora Sevilla sa larangan ng mga beauty pageant. Noong 1983, nasungkit niya ang titulong Miss Press Photography of the Philippines. Ang patimpalak na ito, na kinikilala sa pagpili ng mga mukhang may pambihirang fotogenikong katangian, ay nagsilbing mahalagang panimula para sa maraming kababaihan na nagnanais makapasok sa mundo ng showbiz. Ito ang unang hudyat ng potensyal ni Sevilla na makuha ang atensyon ng kamera at ng madla. Ang tagumpay na ito ay naging hagdanan tungo sa mas malaking entablado. Nang sumunod na taon, noong 1984, buong pagmamalaking tinanggap ni Aurora Sevilla ang korona bilang Mutya ng Pilipinas World. Ang titulong ito ay isa sa mga pinakaprestihiyoso sa bansa. At ang pagkapanalo niya ay nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakamagandang mukha ng kanyang henerasyon. Bilang kinatawan ng bansa, siya ay ipinadala sa London, England upang lumahok sa pandaigdigang Miss World, 1984 pageant. Bagamat hindi niya naiuwi ang korona, ang kanyang pagsali ay nagbigay sa kanya ng pandaigdigang karanasan at higit na nagpakilala sa kanyang pangalan hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa international na komunidad. Ang kanyang pagiging isang pambansang beauty queen ang nagbukas ng mga pinto sa industriya ng pelikula. Sa panahong iyon, ang mga beauty queen ay madalas na tinitingnan bilang mga ideal na kandidata para maging artista. Taglay ang kombinasyon ng ganda, talino at kumpiyansa. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga alok para kay Sevilla na subukan ang kanyang kapalaran sa pag-arte. Isang pagkakataon na kanyang tinanggap ng may pananabik at pag-asa. Ikalawang yugto, pagtahak sa ginintuang panahon ng pelikulang aksyon. Ang pagpasok ni Aurora Sevilla sa showbiz ay naganap sa isang panahon kung saan ang pelikulang aksyon ay nangingibabaw sa takilya. Noong 1986, formal siyang ipinakilala sa pelikulang Oakland Talking. Kasabay nito, naging bahagi rin siya ng dekalibreng cast ng seryeng pantelebisyon na Agila. Isang ambisyosong proyekto ng RPN na kalaunan ay ipinagpatuloy ng ABS-CBN. Ang serye na umere mula 1987 hanggang 1992 ay nagbigay sa kanya ng tuloy-tuloy na pagkakataon upang mahasa ang kanyang kakayahan sa pag-arte at mapanatili ang kanyang presensya sa publiko. Subalit, sa pelikula tunay na sumikat ang kanyang bituin. Mabilis niyang itinatag ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakapopular na leading lady sa genre ng aksyon, isang figura na nagbigay ng lambing at romantikong kontrapunto sa matitipunong karakter ng kanyang mga kapareha. Ang kanyang ganda na hinulma sa mga beauty pageant ay naging perpektong katambal ng magaspang at mapanganib na mundo ng mga action star. Sa huling bahagi ng dekada 80, sunod-sunod ang naging proyekto ni Sevilla katambal ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Noong 1986, nakapareha niya si Dante Barona sa pelikulang Bangkay Mo Akong Hahakbangin. Sinundan ito ng Kamandag ng Chris noong 1987 kung saan muli silang nagsama. Noong 1988, nakatambal niya si Sonny Parsons sa Shoot to Kill at ang Agimat King na si Bong Revilla Jr. sa Chinatown, sa Kuko ng Dragon. Ang taong 1989 ay naging napakaproduktibo para sa kanya
kung saan nakasama niya sina Ronnie Ricketts sa tatak ng isang api, Jess Tony Alarcon sa Walang Panginoon, Jess Lapid Jr. sa Bawat Patak, Dugo ng Pilipina, at ang premyadong aktor na si Philip Salvador sa klasikong Joe Pring, Homicide, Manila Police. Pagpasok ng dekada 70, nagpatuloy ang kanyang pamamayagpag. Nakatrabaho niya ang mga veterano at mga bagong hari ng aksyon. Noong 1990, naging leading lady siya ng veteranong aktor na si Eddie Garcia sa Ancient Patalinog, CIS Special Operations Group, ni Ramon Revilla Sr. sa David Balondo ng Tondo. Nilito Lapid sa Karapatan Ko ang Pumatay, Kapitang Guti, at ni Efren Reyes Jr. sa Tapos Na ang Lahi Mo. Noong 1992, nakatambal niya ang bad boy ng pelikulang Pilipino na si Ace Vergel sa alias Kanto Boy. Ang isa sa kanyang mga huling malalaking pelikula ay noong 1993 kung saan nakasama niya ang isa pang bad boy na si Robin Padilla sa Manila Boy. Sa mga panahong ito, narating ni Aurora Sevilla ang rurok ng kanyang tagumpay. Siya ay naging isang pamilyar at hinahanga ang mukha sa bawat pelikulang kanyang ginawa. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng isang epektibong leading lady. Isang babaeng kayang tumayo sa tabi ng pinakamatitikas na bida, habang nagpapakita ng sarili niyang lakas at kahinaan. Ikatlong yugto, paghupa ng liwanag at ang mga hamon sa buhay. Tulad ng lahat ng panahon, ang ginintuang era ng pelikulang aksyon ay unti-unti ring na nagkaroon ng katapusan. Sa pagtatapos ng dekada 70, nagbago ang panlasa ng mga manonood at nabawasan ang produksyon ng mga action film. Ang pagbabagong ito sa industriya ay direktang nakaapekto sa karera ng maraming artista, kabilang na si Aurora Sevilla. Ang mga proyektong dumarating ay unti-unting kumonti at ang kanyang presensya sa showbiz ay nagsimulang maglaho. Sa kanyang pag-atras mula sa pag-arte, sinubukan niyang tahakin ang landas ng pagnenegosyo. Subalit, ang swerte na kanyang tinamasa sa harap ng kamera ay hindi sumama sa kanya sa mundong ito. Ang kanyang mga sinubukang negosyo ay hindi nagtagumpay, na humantong sa paunti-unting pagkaubos ng kanyang mga naipon at naipundar noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Ang mga pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho na parang bula. Ang sitwasyong ito ay pinalubhapan ng kanyang mga personal na responsibilidad. Bilang isang ina na mag-isang nagtataguyod sa kanyang dalawang anak, sina Joshua at Ali, kinailangan niyang harapin ang lumalaking hamon sa pananalapi. Dumating ang punto kung saan ang mga pang-araw-araw na gastusin ay naging isang mabigat na pasanin. Sa isang pagkakataon na sumasalamin sa tindi ng kanyang pinagdadaanan, kinailangan niyang isantabi ang kanyang pride upang humanap ng paraan para maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Noong kalagitnaan ng 2009, isang liham na humihingi ng tulong ang natanggap ng programang pantelebisyon na Wish Ko Lang ng GMA Network. Ang liham na sinasabing isinulat mismo ni Aurora Sevilla ay naglalaman ng isang desperadong panawagan. Ayon sa sulat, ang dating beauty queen at actress ay nahihirapan ng bayaran ang upa sa kanilang tinitirhan at hindi na niya matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang programa ay tumugon sa kanyang panawagan at itinampok ang kanyang kwento sa isa sa mga episode nito. Ang pangyayaring ito ay naglantad sa publiko ng isang masakit na katotohanan. Ang dating reyna ng pelikula ay nahaharap sa matinding paghihirap sa buhay. Ika-4 na yugto, ang pagkakadakip at ang kinahinatnan. Ang mga pagsubok sa buhay ni Sevilla ay umabot sa isang kritikal at malagim na punto ilang buwan matapos ang kanyang paglabas sa telebisyon. Noong Disyembre 3, 2009, nasangkot siya sa isang insidente na gumimbal sa publiko at sa industriyang minsan niyang pinagharian. Siya ay inaresto ng mga autoridad sa isang buy-bust operation sa lungsod ng Mandaluyong. Ayon sa mga ulat, nahuli umano siya sa akto ng pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at nagdulot ng malaking pagkabigla. Para sa marami, ito ang naging kasagutan sa tanong kung bakit ang isang dating matagumpay na artista ay humantong sa gayong kalagayan. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng mga haka-haka sa publiko na ang kanyang mga personal na suliranin, kabilang ang paghihirap sa pananalapi
ay maaaring may kaugnayan sa pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang insidente ay nagdagdag ng isa pang madilim na kabanata sa kanyang buhay. Isang pagsubok na hindi lamang legal kundi moral at emosyonal. Ang dating imahe ng isang glamorosang reyna ay napalitan ng isang larawan ng taong naliligaw ng landas at nasadlak sa matinding problema. Ikalimang yugto, ang muling pagbangon at pagbabalik. Matapos ang madilim na yugtong iyon, unti-unting sinimulan ni Aurora Sevilla ang mahirap na proseso ng muling pagbangon. Malayo sa mata ng publiko, hinarap niya ang mga kinahinatnan ng kanyang mga pagkakamali at nagsikap na ayusin ang kanyang buhay. Ito ay isang mahabang panahon ng pagninilay, paghilom at paghahanda para sa isang bagong simula. Makalipas ang isang dekada, noong 2019, isang bagong pagkakataon ang dumating para sa kanya. Muli siyang nabigyan ng pagkakataong bumalik sa pag-arte, ang mundong minsan niyang tinalikuran. Naging bahagi siya ng cast ng sikat na seryeng pantelebisyon ng ABS-CBN, ang The Killer Bride. Sa seryeng pinagbidahan nina Maja Salvador, Janela Salvador, Joshua Garcia at Jeff Eigenman, gumanap si Aurora Sevilla bilang si Guada de la Torre. Ang kanyang pagbabalik, bagamat sa isang supporting role, ay naging makabuluhan. Ipinakita nito hindi lamang ang kanyang patuloy na talento sa pag-arte, kundi pati na rin ang kanyang katatagan bilang isang tao. Ito ay isang patunay na sa kabila ng pinakamatitinding pagbagsak, mayroon pa ring puwang para sa pagbabago at pangalawang pagkakataon. Ang kanyang pagbabalik ay isang tahimik ngunit malakas na pahayag ng kanyang pagnanais na muling itayo ang kanyang buhay at karera. Pagninilay mga aral sa likod ng mga tala. Ang kwento ng buhay ni Aurora Sevilla ay isang masalimuot na salaysay na nag-aalok ng maraming mahahalagang aral. Ipinapakita nito ang pabago-bago at kadalasang malupit na katangian ng kasikatan. Ang liwanag ng entablado ay maaaring maging nakakasilaw, ngunit ito ay pansamantala at maaaring maglaho anumang oras. Ang kanyang karanasan ay isang paalala na ang tagumpay sa industriya ng aliwan ay nangangailangan hindi lamang ng talento, kundi pati na rin ng matalinong pagpaplano para sa hinaharap. Ang kanyang paglalakbay ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga biyayang natatanggap. Ang mga tagumpay at kayamanang naipon ay hindi dapat ituring bilang walang hanggan, bagkus ay dapat pangalagaan at palaguin ng may karunungan. Ang pag-abuso sa mga ito, maging sa pamamagitan ng maling desisyon sa negosyo o personal na bisyo, ay maaaring humantong sa mabilis na pagkawala ng lahat ng pinaghirapan. Higit sa lahat, ang kanyang kwento ay isang makapangyarihang testimonya sa kakayahan ng tao na magkamali, matuto at muling bumangon. Ang pagharap sa mga problema, gaano man kabigat, ay nangangailangan ng lakas ng loob at determinasyon. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay hindi kailanman solusyon, bagkus ay isang daan tungo sa mas malalim na problema. Ang tunay na solusyon ay matatagpuan sa pagiging matatag, sa paghingi ng tulong kung kinakailangan, at sa paniniwalang laging may pag-asa para sa pagbabago. Ang buhay ni Aurora Sevilla, mula sa kanyang makikinang na pagsikat hanggang sa kanyang mapapait na pagsubok at sa kanyang kasalukuyang pagtahak sa landas ng pagbabalik, ay nagsisilbing salamin ng isang realidad na puno ng aral. Ito ay isang kwento hindi lamang tungkol sa isang artista, kundi tungkol sa isang taong nagpatuloy na lumaban sa kabila ng lahat. Isang salaysay ng pag-asa, pagpapatawad sa sarili, at ang walang katapusang posibilidad ng pangalawang pagkakataon.